Sa gitna ng isang abalang lungsod, kung saan araw-araw ay nagmamadali ang mga tao para habulin ang oras at pera, may isang lalaking halos hindi napapansin ng karamihan, si Ernesto Valdez. 68 taong gulang, payat, bahagyang kuba, at may mga matang pagod na sa dami ng taon na ginugol sa pagtatrabaho. Siya ang pinakamatandang bank guard sa Jesco Bank, isang pribadong bangko na kilala sa yaman ng mga kliyente at sa lamig ng mga taong nasa itaas ng kapangyarihan. Si Ernesto ay maagang namulat sa hirap ng buhay. Nawalan siya ng asawa 2 dekada na ang nakalipas, at ang nag-iisa niyang anak ay matagal nang maisariling pamilya sa probinsya. Ayaw niyang maging pabigat, kaya kahit dapat ay nagpapahinga na siya, pinili pa rin niyang magtrabaho. Araw-araw, suot ang luma ngunit malinis na uniporme, bitbit ang baong tinapay at kape, pumapasok siya sa bangko bago pa man sumikat ang araw. Sa kabilang dulo ng kwento ay si Raymond Cruz, 45 taong gulang, ang bank manager ng Jesco Bank. Matalino, ambisyoso at sanay masunod. Para kay Raymond, ang bangko ay hindi lugar para sa kahinaan. Ayaw niya sa mababagal, ayaw niya sa matatanda, at lalong ayaw niya sa mga taong sa tingin niya ay wala ng silbi sa paglago ng institusyon. At sa lahat ng empleyado, si Ernesto ang madalas niyang mapagdiskitahan. Tuwing umaga, bago pa man magbukas ang bangko, naroon na si Ernesto sa pintuan. Binabati niya ang bawat papasok, empleyado man o kliyente, ng isang magalang na, magandang umaga po. Ngunit kadalasan, hindi man lang siya pinapansin. Mabagal ka na naman, Ernesto, malamig na sabi ni Raymond isang umaga habang nakatingin sa relo. Kung hindi mo kayang sumabay sa oras ng bangko, baka oras na para magretiro ka na. Tahimik lang si Ernesto. Bahagya siyang yumuko. Pasensya na po, sir. Sisikapin ko pong bumilis. Ngunit kahit anong sipag niya, kahit anong aga niya, parang laging may mali sa paningin ng manager. Kapag may nawawalang ballpen sa mesa ng teller, si Ernesto ang tinatanong. Kapag may kliyenteng nagreklamo, kahit wala siyang kinalaman, siya ang sinisisi. Sa kabila nito, mahal siya ng ibang empleyado. Alam nila ang sipag at katapatan niya. Siya ang unang tutulong kapag may nasiraan ng sasakyan. Siya ang magbubukas ng pinto kahit tanghaling tapat na at pagod na pagod na. Ngunit wala siyang reklamo. Para kay Ernesto, trabaho lang iyon. At higit sa lahat, dangal. Bago pa tuluyang lumalim ang kwentong ito, kung ikaw ay nakikinig at may kilala kang taong minamaliit dahil lang sa estado nila sa buhay, samahan mo kami. I-like mo ang kwentong ito, i-share sa mga taong kailangang makaalala na ang kabutihan ay may gantimpala, at mag-subscribe dahil ang mga susunod na mangyayari ay magpapatunay na minsan. Ang pinakamaliit sa paningin ng mundo ang may pinakamalaking puso. Isang gabi, matapos ang isang napakahabang araw, si Raymond ay nagmamadaling umalis ng bangko. Pagod na pagod siya, sunod-sunod ang meeting, reklamo ng kliyente, at pressure mula sa head office. Hindi niya napansin na habang naglalakad siya palabas, nadaanan niya si Ernesto na tahimik na naglilinis sa may entrance. Good evening po, sir, bati ni Ernesto. Hindi man lang tumingin si Raymond. Sa daan pa uwi, huminto si Raymond sa isang kilalang hotel cafe para uminom ng tsaa. Tahimik ang lugar, may malambing na ilaw at pansamantalang nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Ngunit sa pagmamadali, naiwan niya ang kanyang bag sa upuan, isang mamahaling leather bag na naglalaman ng mahahalagang dokumento ng bangko. Kinabukasan, maagang dumating si Ernesto sa trabaho. Sa gilid ng lobby, napansin niya ang isang bag na hindi pamilyar. Maingat niya itong kinuha at tinanong ang receptionist kung kanino iyon. Nang walang umangkin, binuksan ng hotel staff ang key at doon nakita kung sino ang nakaiwan, si Raymond. Nang malaman ng may-ari ng hotel, isang kilalang negosyanteng milyonaryo, kung sino ang nakapulot ng bag, napatingin siya kay Ernesto. Ikaw ang nakakita nito. Opo, sagot ni Ernesto. At gusto ko pong maibalik sa may-ari. Hindi niya hiningi ang kahit anong kapalit. At dito magsisimulang magbago ang lahat, para kay Ernesto, para kay Raymond, at para sa mga taong matagal nang hindi nakikita ang tunay na halaga ng katapatan. At habang papalapit ang oras ng pagbabalik ng bag, walang sinuman ang handa sa kung anong katotohanan ang mabubunyag at kung paanong ang isang matandang guard na palaging minamaliit ay magiging dahilan ng pinakamalaking aral sa buhay ng lahat. Tahimik ang opisina ng Jesco Bank ng umagang iyon, pero sa dibdib ni Ernesto ay may kakaibang bigat.
Hindi dahil sa pagod, sanay na siya roon, kundi dahil sa bag na maingat niyang hawak habang nakatayo sa gilid ng lobby. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya, gayong wala naman siyang ginawang mali. Ang tanging nasa isip niya, kailangang maibalik ito sa tamang may-ari. Ilang minuto ang lumipas bago dumating si Raymond. Halata sa mukha nito ang pagkabalisa, magulo ang buhok, gusot ang kwintas, at may bakas ng puyat sa mga mata. Mula pa sa pintuan, ramdam na ng lahat ang tensyon. Sino ang huling nakausap ko kahapon? Malakas niyang tanong sa receptionist. May naiwan akong bag, napakahalaga ng laman nun. Tahimik ang buong lobby. Walang sumagot agad. Dahan-dahang lumapit si Ernesto, dala ang bag, parang maihawak na bagay na maaaring sumabog anumang oras. Sir, mahinahon niyang sabi, ito po ba ang tinutukoy niyo? Napalingon si Raymond. Sa isang iglap, naghalo ang gulat, hiya, at galit sa kanyang mukha. Kinuha niya ang bag at mabilis itong binuksan. Nang makita niyang kumpleto ang laman, mga kontrata, titulo, at personal na papeles, napabuntong hininga siya. Nasaan mo nakuha to? Tanong niya, hindi pa rin nawawala ang matigas na tono. Sa Hotel Cafpo, sir. Naiwan niyo raw po kagabi, sagot ni Ernesto. Agad ko pong ipinaalam sa may-ari ng hotel. Hindi nagpasalamat si Raymond. Tumango lang siya at naglakad papasok ng opisina, parang walang nangyari. Nakita iyon ng ibang empleyado. May mga napailing, may mga napabuntong hininga. Sanay na sila sa ganitong trato. Ngunit hindi doon natapos ang araw. Bandang tanghali, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng bangko. Bumaba ang isang lalaking elegante ang pananamit, may puting buhok at maamong mukha, si Don Alberto Reyes, ang may-ari ng hotel kung saan naiwan ang bag kasama niya ang dalawang assistant. Magandang araw, wika niya sa receptionist. Nandito ako para hanapin ang lalaking nagbalik ng bag kagabi. Nagkatinginan ang mga empleyado. Itinuro nila si Ernesto na nooy tahimik na nakatayo sa may pinto, tulad ng nakagawian. Lumapit si Don Alberto at ngumiti. Ikaw si Mang Ernesto? Opo, sir, sagot niya, bahagyang yumuko. Kagabi, sabi ng matandang negosyante, marami sanang pagkakataon para itago ang bag na iyon. Pero hindi mo ginawa. Hindi mo binuksan para pakinabangan. Hindi ka humingi ng kapalit. Napayuko si Ernesto. Tama lang po iyon, sir. Hindi po sa akin ang bag. Sa sandaling iyon, lumabas si Raymond mula sa opisina niya. Nang makita si Don Alberto, agad siyang umiti at naglakad palapit. Don Alberto. What a surprise! Pasensya na po sa abala kagabi. Ngunit hindi ngumiti ang matandang negosyante. Tumingin siya kay Raymond, diretso at seryoso. Alam mo ba kung sino ang tunay na nagligtas sa'yo kagabi? Natigilan si Raymond. Si Ernesto po. Hindi lang siya nagbalik ng bag, dagdag ni Don Alberto. Ipinakita niya kung ano ang ibig sabihin ng integridad. Isang bagay na bihira na sa panahon ngayon. Tahimik ang paligid. Lahat ay nakatingin. Dahil doon, sabi ni Don Alberto, may alok ako. Huminga ng malalim si Ernesto. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi niya alam na ang simpleng desisyong ginawa niya, ang piliing maging tapat, ay unti-unting bubura sa mga taon ng pangmamaliit, at magsisimulang baguhin hindi lang ang buhay niya, kundi pati ang konsensya ng isang taong matagal nang nakalimot kung paano maging makatao. At sa mga susunod na sandali, may isang katotohanang lalabas na hindi handang tanggapin ni Raymond, isang aral na hindi mababayaran ng kahit gaano kalaking pera. Tahimik ang buong lobby habang nakatingin ang lahat kay Don Alberto. Ramdam ang bigat ng mga salitang binitiwan niya, hindi ito karaniwang papuri, at lalong hindi ito basta pagbisita. May dala siyang layunin. Matagal na akong naghahanap ng mga taong mapagkakatiwalaan, patuloy ni Don Alberto, dahan-dahan ngunit malinaw. Mga taong kahit walang nakakakita, pipiliing gawin ang tama. Napatingin si Raymond kay Ernesto, ngayon ay maihalong kaba ang mga mata niya. Hindi na iyon ang dati niyang tingin, hindi na puno ng pangmamaliit, kundi ng takot na baka may mabunyag. Gusto kong malaman, sabay tingin ni Don Alberto kay Raymond, kung paano mo tinatrato ang mga taong nagtatrabaho sa ilalim mo. Napalunok si Raymond. Maayos naman po, sagot niya, pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Lahat po rito ay tinatrato ko ng patas.
May bahagyang ngiti si Don Alberto, ngiting may alam. Talaga? Tumahimik ang mga empleyado. Walang nagsalita, pero ang katahimikan mismo ang sumagot. Lumapit si Don Alberto kay Ernesto. Ilang taon ka nang nagtatrabaho rito, Mang Ernesto? 11 taon na po, sagot niya. At sa 11 taon na iyon, tanong ng matandang negosyante, ilang beses kang napuri? Napaisip si Ernesto. Hindi niya kailangang magbilang. Wala po, sagot niya ng tapat. Pero ayos lang po iyon. Trabaho lang po. May biglang kirot sa dibdib ng ilang nakarinig. Dahil sa simpleng sagot na iyon, mas lalong naging malinaw kung anong klase ng tao si Ernesto. May pamilya ka ba? Tanong ni Don Alberto. Opo. May asawa po akong may arthritis, at isang apo na pinag-aaral, sagot ni Ernesto, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi siya sanay magkwento ng buhay niya sa harap ng maraming tao. Tumango si Don Alberto. At kahit ganoon, hindi mo sinubukang samantalahin ang bag na iyon. Hindi po, sagot ni Ernesto. Kung gagawin ko po iyon, hindi na po ako makakatulog ng maayos. Napayuko si Raymond. Sa unang pagkakataon, tila may narinig siyang salitang mas mabigat kaysa sa kahit anong sermon, konsensya. Raymond, biglang sabi ni Don Alberto, alam mo ba kung bakit ako personal na pumunta rito? Napatingin si Raymond, pilit ngumiti. Hindi po. Dahil balak kong ilipat ang malaking bahagi ng negosyo ko sa bangkong ito, sagot ni Don Alberto. Pero ang batayan ko ay hindi lang tubo, kundi ang mga taong bumubuo rito. Nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng lobby. Ang mga empleyado ay nagkatinginan. Ang ilang manager ay nagsimulang kabahan. At sa ngayon, dugtong ni Don Alberto, ang tanging taong napatunayan ang kanyang halaga ay ang matandang guard na palagi ninyong hindi pinapansin. Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa dibdib ni Raymond. Hindi ito tungkol sa kahihiyan, sabi ni Don Alberto, mas mababa ang boses. Ito ay tungkol sa pagpili kung anong klaseng institusyon ang gusto mong pamunuan. Tahimik si Ernesto. Hindi niya hinangad ang ganitong sandali. Hindi niya inaasahan ang ganitong bigat ng atensyon. Ang gusto lang niya, makauwi ng marangal at makatingin sa salamin ng walang pagsisisi. Ngunit hindi pa tapos ang araw. May inilabas na sobre si Don Alberto mula sa kanyang bag at iniabot kay Ernesto. Isang maliit na pasasalamat, sabi niya. Hindi agad dinanggap ni Ernesto. Sir, hindi po kailangan. Hindi ito limos, putol ni Don Alberto. Ito ay pagkilala. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nakatutok sa sobre. Lahat ay may kanikanyang hula kung ano ang laman nito. Pero walang sinuman ang handa sa magiging epekto ng sandaling iyon, lalo na si Raymond. Dahil ang susunod na mangyayari ay hindi lang magbibigay ng gantimpala sa katapatan ni Ernesto, kundi maglalantad ng mga lihim, pagkukulang, at mga desisyong matagal nang iniiwasan ng isang taong sanay mamaliit. Marahang inabot ni Ernesto ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa hiya. Hindi siya sanay tumanggap ng papuri, lalong hindi sa harap ng maraming tao. Para sa kanya, sapat na ang malaman na ginawa niya ang tama. Ngunit bago pa niya mabuksan ang sobre, muling nagsalita si Don Alberto. Bago mo tingnan ang laman niyan, sabi niya, may gusto muna akong marinig mula sa taong namumuno rito. Lahat ng mata ay napunta kay Raymond. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ramdam niya ang tingin ng mga empleyado, mga tinging matagal na niyang hindi pinapansin. Ngayon, wala siyang mapagtataguan. Raymond, mariing wika ni Don Alberto, ilang beses mo nang sinabihan ang taong ito na wala siyang silbi. Parang tinamaan ng kidlat si Raymond. Bumuka ang bibig niya, pero walang lumabas na salita. Hindi ko hinihingi ang perpektong sagot, dugtong ng matandang negosyante. Gusto ko lang ng totoo. Huminga ng malalim si Raymond. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsuot ng maskara. Maraming beses po, aminado niyang sabi. Akala ko po guard lang siya. May ilang empleyado ang napapikit. Si Ernesto ay nakayuko pa rin, parang ayaw marinig ang mga salitang iyon, pero alam niyang kailangang marinig. Guard lang, ulit ni Don Alberto, mabagal at mabigat. Pero guard na may konsensya. Lumapit si Don Alberto kay Raymond. Ang bangko ay pwedeng punuin ng pera. Pero kapag pinuno mo ng takot at yabang, babagsak ito. Tahimik ang lobby. Kahit ang tunog ng aircon ay parang huminto.
Ngayon, sabi ni Don Alberto, sabay lingon kay Ernesto, buksan mo na. Dahan-dahang binuksan ni Ernesto ang sobre. May laman itong tseke, halagang hindi niya agad na intindihan. Kailangan pa niyang basahin ng 2 beses. Nang tuluyang pumasok sa isip niya ang halaga, nanlambot ang kanyang tuhod. Sir, nanginginig ang boses niya, mali po yata ito. Ngumiti si Don Alberto. Hindi. Tama lang. Sapat para sa gamutan ng asawa mo, edukasyon ng apo mo, at kaunting pahinga para sa iyo. May luha nang bumabagsak mula sa mga mata ni Ernesto. Hindi siya humagulgol, hindi siya ganoong klase ng tao. Pero ang luha niyang iyon ay puno ng 11 taong pagtitimpi. Salamat po, mahina niyang sabi. Hindi ko po alam kung paano. Sa pamamagitan ng patuloy na pagiging ikaw, sagot ni Don Alberto. Pagkatapos, biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. At ngayon, Raymond, kailangan nating mag-usap. Nagkatinginan ang mga empleyado. Alam nila ang may mabigat na desisyon na paparating. Simula ngayong araw, sabi ni Don Alberto, ang magiging batayan ng aking partnership ay hindi lamang ang financial reports, kundi ang leadership culture ng Jesco Bank. Napaupo si Raymond sa isang upuan. Parang biglang tumanda ang kanyang mukha. At bilang unang hakbang, dugtong ni Don Alberto, gusto kong makita si Ernesto na tratuhin hindi bilang guard lang, kundi bilang ehemplo. Lumapit si Raymond kay Ernesto. Mabagal. Mabigat ang bawat hakbang. Pasensya na, sabi niya, halos pabulong. Matagal kitang minamaliit. Tumingin si Ernesto sa kanya. Walang galit. Walang yabang. Ayos lang po, sagot niya. Basta po sana magbago. At sa simpleng sagot na iyon, may isang pusong tuluyang nabasag at marahil, nagsimulang buin muli. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pagbabago. Dahil ang katapatan ni Ernesto ay nagsilbing salamin, at sa salaming iyon, may mga katotohanang lalabas, mga katotohanang magpapabago sa takbo ng Jesco Bank, at sa buhay ng bawat taong naroon. Matagal na nakatayo si Ernesto sa gitna ng lobby, hawak pa rin ang sobre na parang natatakot na baka bigla itong maglaho kapag binitiwan niya. Para sa kanya, hindi pera ang pinakamabigat sa mga sandaling iyon, kundi ang pakiramdam na sa wakas, may nakakita rin sa kanya bilang tao. Unti-unting nag-alisan ang mga empleyado, pero iba na ang tingin nila kay Ernesto. May mga yumuyuko bilang pagbati, may mga ngumingiti. Hindi siya nasanay sa ganoon. Sa loob ng 11 taon, sanay siyang hindi napapansin. Pagkaraan ng ilang minuto, umalis na rin si Don Alberto. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya kay Ernesto. Magpahinga ka rin paminsan-minsan, sabi niya. Hindi lahat ng laban ay kailangang tahimik mong pasan. Tumango si Ernesto, hindi makapagsalita sa dami ng emosyon. Nang magsara ang pinto ng bangko, naiwan si Raymond sa gitna ng opisina. Hindi siya agad bumalik sa kanyang kwarto. Umupo siya sa upuan malapit sa pinto, sa lugar kung saan palaging nakatayo si Ernesto. Doon niya unang naramdaman ang bigat ng buong araw na magbantay, ang katahimikan, ang paulit-ulit na pagtayo, at ang pakiramdam na parang hindi ka mahalaga. Kinabukasan, maagang dumating si Ernesto. Gaya na nakasanayan, bit-bit ang maliit na lunchbox na inihanda ng kanyang asawa. Ngunit pagpasok niya, may isang bagay na agad niyang napansin, may bagong pangalan sa schedule board. Ernesto, Senior Security Officer. Napatingin siya sa receptionist. Baka po nagkamali? Ngumiti ang babae. Hindi po. Utos po ng management. Maya-maya, lumabas si Raymond mula sa opisina. Hindi na siya sumigaw. Hindi na siya nagmura. Tahimik siyang lumapit kay Ernesto. Gusto kong matuto, sabi niya. Hindi sa pagbabantay kundi sa pagiging tao. Hindi agad sumagot si Ernesto. Tumingin lang siya sa sahig, sa kamarahang nagsalita. Hindi po mahirap yon, sir. Kailangan lang po makinig. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting nagbago ang takbo ng Jesco Bank. May mga meeting na mas bukas ang usapan. May mga empleyadong hindi na natatakot magsalita. At si Ernesto, hindi man nagbago ang kanyang simpleng kilos, ay naging tahimik na simbolo ng pagbabago. Isang hapon, habang pauwi na siya, may humabol sa kanyang tawag. Si Raymond iyon. Mang Ernesto, sabi niya, salamat. Napalingon ang matanda. Para saan po?
Dahil hindi mo ako sinukuan, sagot ni Raymond. Umiti si Ernesto, marahan. Lahat po tayo may pagkakataong magbago. Habang naglalakad siya pauwi, bitbit ang pagod at ang bagong pag-asa, napatingin siya sa langit. Hindi niya hiniling ang gantimpala. Hindi niya hiniling ang pagkilala. Ang hiling lang niya noon, makauwi ng may dangal. At sa huling pagkakataon sa araw na iyon, naisip ni Ernesto na minsan, ang pagiging tapat, kahit walang nakakakita, ay sapat na para baguhin ang lahat. Kung gusto mo, pwede ko pang ituloy at ipakita kung paano tuluyang nagbago ang buhay ni Ernesto at ng Jesco Bank, o kung paano niya ginamit ang biyayang natanggap para sa ibang tao. Sabihin mo lang. Kinagabihan, pagdating ni Ernesto sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng mahinang ilaw at amoy ng nilulutong sabaw. Nakaupo sa lamesa ang asawa niyang si Linda, dahan-dahang minamasahe ang namamagang kamay. Nang makita niya si Ernesto, agad siyang napatingin, parang may nabasa siyang kakaiba sa mga mata ng asawa. May nangyari ba? Tanong ni Linda, halata ang pag-aalala. Umupo si Ernesto, inilapag ang lunchbox na hindi man lang niya nabuksan sa maghapon. Tahimik muna siya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilabas ang sobre mula sa bag. Ano yan? Mahinang tanong ni Linda. Hindi agad sumagot si Ernesto. Parang kailangan muna niyang siguraduhin na totoo ang lahat. Inabot niya ang sobre sa asawa. Bukas mo. Nang makita ni Linda ang laman, napahawak siya sa dibdib. Ernesto, ano to? Saan galing to? Ikinuwento niya ang lahat, mula sa naiwan na bag, sa pagdating ni Don Alberto, hanggang sa mga salitang matagal na niyang kinimkim. Habang nagsasalita siya, tahimik lang na nakikinig si Linda. May mga luha sa mga mata nito, pero hindi iyon luha ng lungkot, luha iyon ng ginhawa. Alam mo, sabi ni Linda matapos ang ilang sandali, kaya siguro hindi ka pinabayaan ng Diyos dahil hindi mo rin siya iniwan kahit kailan. Kinabukasan, ginamit ni Ernesto ang unang bahagi ng pera para sa gamutan ni Linda. Sa ospital, unang beses niyang nakita ang asawa nang umiti ng walang sakit sa mga mata. Ang apo naman niyang si Marco ay tuwang-tuwa nang malaman na makakapasok na siya sa kolehiyo. Ngunit kahit nagbago ang kalagayan niya, hindi nagbago si Ernesto. Pareho pa rin ang oras ng gising. Pareho pa rin ang paraan ng pagbati sa mga tao. Pareho pa rin ang tahimik na pagbabantay sa pintuan ng bangko. Isang umaga, may isang bagong empleyado ang pumasok. Mukhang kinakabahan, bitbit ang folder at halatang baguhan. Nang makita si Ernesto, umiti ito ng pilit. Sir, saan po ang EC? Tanong niya. Itinuro ni Ernesto ang direksyon. Diretso lang tapos kaliwa. Huwag kang kabahan, dagdag niya. Lahat po tayo nagsisimula. Hindi alam ng binatang iyon na ang matandang kausap niya ay minsang pinakaminamaliit sa lugar na iyon at ngayoy isa sa mga dahilan kung bakit nagbago ang kultura ng bangko. Sa loob ng opisina, si Raymond ay nakatingin sa report. Pero mas madalas na siyang tumitingin sa labas, sa pintuan, kung saan nakatayo si Ernesto. Hindi bilang guard lang, kundi bilang paalala. Isang hapon, ipinatawag si Ernesto sa meeting room. Kinabahan siya sandali, pero nang pumasok siya, nandoon ang buong management team. Mang Ernesto, sabi ni Raymond, gusto ka naming imbitahan bilang bahagi ng Employee Ethics Committee. Nagulat si Ernesto. Ako po? Opo, sagot ni Raymond. Dahil kung may taong dapat magsabi sa amin kung tama pa ba ang ginagawa namin, ikaw yon. Tahimik ang silid. Ramdam ang bigat at respeto sa bawat salita. At sa sandaling iyon, muling napatunayan ni Ernesto na hindi kailangan ng titulo para magkaroon ng tinig, kailangan lang ng katapatan at lakas ng loob na manatiling tama kahit walang palakpakan. Sa labas ng bangko, patuloy ang daloy ng mga tao. Mayaman, mahirap, abala, pagod. Hindi nila alam na sa likod ng isang simpleng pintuan, may isang matandang guard na minsang minamaliit, na ngayoy tahimik na binabago ang buhay ng mga taong dati hindi man lang siya pinapansin. At hindi pa rito nagtatapos ang kwento ni Ernesto. Dahil ang tunay na sukatan ng biyaya ay kung paano mo ito ibinabahagi. Lumipas ang mga buwan at ang pagbabago sa Jesco Bank ay hindi na lamang usap-usapan sa loob ng gusali. Maging sa labas, napapansin na ng mga kliyente ang kakaibang ihip ng hangin. Mas maayos ang pila, mas magalang ang mga empleyado, at may ngiti na ang mga mukhang dati laging tensyonado. Sa gitna ng lahat ng iyon,
Tahimik pa ring nakatayo si Ernesto sa pintuan. Pareho ang pwesto, pareho ang tindig, pero may kakaibang liwanag na sa mga mata niya. Isang umaga, dumating ang isang matandang babae na may bitbit na makapal na envelope. Halata ang kaba sa kanyang mukha. Lumapit siya kay Ernesto at marahang nagsalita. Iho, first time ko lang dito. Hindi ko alam kung saan pupunta. Umiti si Ernesto at inakay siya papasok. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Sasamahan ko po kayo. Mula sa malayo, napansin iyon ni Raymond. Dati, baka sinita niya si Ernesto sa pag-iwan ng pwesto. Ngayon, hinayaan niya. At sa loob ng sarili niya, may kakaibang katahimikan, parang unti-unting gumagaan ang bigat na matagal niyang pasan. Sa Ethics Committee, hindi pala salita si Ernesto. Hindi siya nagbibigay ng mahahabang lecture. Pero kapag nagsalita siya, tumitigil ang lahat. Minsan po, sabi niya sa isang meeting, hindi masamang magkamali. Ang mas masama po ay yung alam mo ng mali, pero pinipili mo pa ring baliwalain. Tahimik ang silid. Walang sumagot. Dahil alam nilang totoo. Isang gabi, matapos ang overtime meeting, lumapit si Raymond kay Ernesto sa lobby. Wala nang ibang tao. Wala nang maskara. Mang Ernesto, sabi niya, pwede ba kitang tanungin? Opo, sir. Bakit hindi ka umalis noon? Tanong ni Raymond. Sa lahat ng pangmamaliit, bakit hindi ka naghanap ng ibang trabaho? Napaisip si Ernesto. Tumingin siya sa pinto ng bangko, saka sa sahig. May mga araw po na gusto ko na, aminado niyang sabi. Pero naisip ko kung aalis ako dahil lang sa galit, dadalhin ko rin po ang galit saan man ako magpunta. Napabuntong hininga si Raymond. Sana mas maaga kitang nakilala. Ngumiti si Ernesto. Darating po talaga ang tamang oras. Sa bahay, mas simple pa rin ang buhay ni Ernesto. Hindi siya lumipat ng tirahan. Hindi siya bumili ng mamahaling gamit. Pero tuwing Sabado, may ginagawa na siyang bago, namimigay siya ng pagkain sa mga guard na tulad niyang kontraktwal, mga lalaking tahimik na nagtatrabaho at bihirang mapansin. Hindi ito galing sa sobra, lagi niyang sinasabi. Galing ito sa biyayang ibinigay sa tamang panahon. Isang araw, may batang lumapit sa kanya sa bangko. Anak iyon ng isang janitor. Tatay guard, sabi ng bata, gusto ko rin pong maging tulad ninyo paglaki ko. Natawa si Ernesto, sabay haplos sa ulo ng bata. Mas hihigitan mo pa ako, sagot niya. Sa malayo, pinapanood iyon ni Raymond. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi niya inisip ang kita, ang reports, o ang posisyon. Ang nasa isip niya, kung paano magiging mas mabuting tao. At habang patuloy na umiikot ang mundo, tahimik na nagpapatuloy ang kwento ng isang matandang bank guard na minsang minamaliit, ngunit sa pamamagitan ng katapatan, unti-unting binabago ang lahat ng kanyang naaabot. Hindi pa ito ang wakas. Dahil may isang huling pagsubok na darating, isang pangyayaring muling susukat sa katapatan ni Ernesto, at sa pagbabagong pinili ng mga taong minsang tumingin sa kanya ng mababa. Dumating ang huling pagsubok sa panahong hindi inaasahan ng kahit sino. Isang Biyernes ng hapon, halos magsara na ang Jesco Bank. Pagod ang lahat. Mahaba ang pila buong araw dahil sa system maintenance. Si Ernesto ay nakatayo pa rin sa pintuan, gaya ng nakagawian, nakatuwid ang likod, mahinahon ang mata, tahimik na nagbabantay. Bandang 5:30, may isang lalaking pumasok na halatang nagmamadali. Nakasuot ng mamahaling polo, may suot na relo na mas mahal pa sa isang buwang sahod ni Ernesto. Diretso itong naglakad papunta sa counter, nilampasan ang pila. Sir, may pila po, mahinahon ngunit matatag na sabi ni Ernesto. Napalingon ang lalaki, iritado. Alam mo ba kung sino ako? Tanong nito, mayabang ang tono. Isang tawag ko lang, matatanggal ka rito. Tahimik si Ernesto saglit. Sanay na siya sa ganitong salita. Pero iba na ngayon ang panahon. Pasensya na po, sagot niya, pero pare-pareho lang po tayo rito. Kailangan po nating sumunod. Nag-init ang ulo ng lalaki. Manager mo si Raymond. Tatawagan ko siya ngayon din. Tumango si Ernesto. Opo. Tatawagan ko rin po siya kung gusto niyo. Nagulat ang lalaki. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Maya-maya, dumating si Raymond. Hindi galit. Hindi nagmamadali. Tiningnan niya ang sitwasyon, saka ang pila, saka si Ernesto.
May problema ba? Tanong niya. Ako ang problema, sigaw ng lalaki. Hinarang ako ng guard mo. Tahimik si Raymond sandali. Pagkatapos, malinaw niyang sinabi, kung hinarang ka niya, ibig sabihin may dahilan. Napalingon ang mga tao. Si Ernesto ay hindi kumilos. Hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili niya. Sumunod ka sa pila, dagdag ni Raymond. O umalis ka. Nanlaki ang mata ng lalaki. Sa unang pagkakataon, may manager na hindi kumampi sa mayaman. Umalis ang lalaki, galit na galit. Tahimik ang lobby. May ilang palihim na palakpak. Si Ernesto ay yumuko ng bahagya kay Raymond bilang pasasalamat. Pagkatapos ng closing, tinawag ni Raymond si Ernesto sa opisina. Mang Ernesto, sabi niya, may natutunan na naman ako ngayong araw. Ano po yon, sir? Tanong ni Ernesto. Na ang tunay na lakas ng institusyon ay hindi nasa pera kundi nasa paninindigan. Ngumiti si Ernesto. Matagal ko na pong alam yon. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi si Ernesto, may tumigil na sasakyan sa tabi niya. Bumaba si Don Alberto. Narinig ko ang nangyari, sabi ng matandang negosyante. Iyon ang huling dahilan kung bakit buo na ang desisyon ko. Anong desisyon po? Tanong ni Ernesto. Maglalagay ako ng scholarship fund, sagot ni Don Alberto. Para sa mga anak at apo ng mga guard, janitor at utility workers. At gusto kitang maging tagapangasiwa. Napatigil si Ernesto. Hindi siya agad nakasagot. Sir, guard lang po ako, sabi niya. Ngumiti si Don Alberto. Hindi. Isa kang ehemplo. Sa gabing iyon, habang nakaupo si Ernesto sa maliit nilang sala, pinagmamasdan ang natutulog niyang apo, naisip niya ang mahabang panahong tila walang nakapapansin sa kanya. Ang mga araw na nilulunok niya ang sakit. Ang mga gabing tahimik siyang umiiyak. At ngayon, hindi dahil humingi siya, kundi dahil nanatili siyang tapat, ang kanyang buhay ay naging tulay para sa iba. Hindi siya naging mayaman sa pera. Pero naging mayaman siya sa saysay. At sa susunod na araw, muli siyang tatayo sa pintuan ng Jesco Bank, hindi bilang guard na minamaliit, kundi bilang paalala na kahit sa pinakatahimik na tao maaaring magsimula ang pinakamalaking pagbabago. Maagang nagising si Ernesto kinabukasan, tulad ng nakasanayan. Tahimik ang paligid, tanging huni ng mga ibon at mahina niyang paghigop ng mainit na kape ang maririnig. Habang suot niya ang kanyang uniforme, tumingin siya saglit sa salamin. Pareho pa rin ang mukhang nakikita niya, may mga guhit ng edad, may pagod sa mga mata, pero ngayon may kapayapaan na. Pagdating niya sa Jesco Bank, sinalubong siya ng umagang puno ng liwanag. Isa-isang dumating ang mga empleyado at bawat isa ay may ngiti, may pagbati. Walang pilit. Walang takot. May respeto. Tumayo si Ernesto sa pintuan, tulad ng araw-araw. May mga taong dumaraan, may mga nagmamadali, may mga problemadong mukha. At gaya ng dati, handa siyang umalalay, magturo at magbantay, hindi lang ng pinto, kundi ng prinsipyo. Sa loob ng bangko, si Raymond ay nakasilip sa bintana ng kanyang opisina. Nakita niya si Ernesto, tuwid ang tindig, payapa ang mukha. Napangiti siya, hindi dahil sa kita o numero, kundi dahil alam niyang tama ang landas na pinili niya. Dumaan si Don Alberto makalipas ang ilang oras, hindi na bilang bisita, kundi bilang kaibigan. Tumango siya kay Ernesto, isang tahimik na pagkilala na hindi na kailangang bigkasin. Sa labas ng gusali, patuloy ang takbo ng buhay. May mga taong hindi pa rin alam ang buong kwento. Pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, may isang matandang bank guard na minsang minamaliit, ngunit piniling manatiling tapat. At sa kanyang katahimikan, sa kanyang paninindigan, binago niya ang mga pusong nakapaligid sa kanya. Hindi siya sumigaw para pakinggan. Hindi siya humingi para kilalanin. Tumayo lang siya roon, araw-araw, bilang patunay na ang kabutihan, kapag pinili mo kahit walang nakakakita, ay may kakayahang baguhin ang lahat. At sa huling sandali ng kwentong ito, si Ernesto ay nanatiling kung sino siya noon pa man, isang simpleng tao na may napakalaking puso.